Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Ilang araw bago ang undas, nagsimula na mga paghahanda dito sa Manila North Cemetery kung saan nakikita nyo, nakapwesto na itong mga tolda at mga harang na bakal para sa magiging pasukan ng mga tao. Mahigpit na ipinagbabawal dito yung mga maratalim na bagay, mga maiingay, at saka syempre yung mga, ito may mga nakumpisa sila mga sigarilyo, pati na rin mga kapatid, yung mga nagliliyab no, ng mga items, bawal din yan. So lahat dadaan sa inspection. Medyo dumarami na rin technically yung mga taong pupunta dito sa Manila North Cemetery para dalawin yung kanilang mga mahal sa buhay na yumao. Inaasahang aabot daw ng 2 milyon no, yung kabuuang bilang ng mga pupunta dito sa Manila North Cemetery sa kabuuan nitong Undas 2025. Mas marami yan kumpara sa 1.7 million noong nakaraang taon. Ang tanong, sa mismong October 31 hanggang November 1, ilan ba yung expected? Sabi ng pamunuan ng Manila North Cemetery, posibleng umabot din daw yan ng mahigit 1 milyon kaagad. Paano ba naman? Sobrang dami talaga no, ng mga nakalibing dito sa Manila North Cemetery. 54 hektarya no, itong naturang sementeryo na pinakamalaki no, or napakalaki dito sa Maynila. Nakaset up na rin dito mga kapatid ang ilan sa mga booth no. Ito yung wristband tagging para sa mga bata. Kasi nga madalas nawawala yung mga bata kapag mga ganitong okasyon dahil nga sa dami ng mga tao siksikan. Meron silang mga nilalagay na makikihiram na po ng wristband. So dito nakalagay, ilalagay dito yung pangalan ng bata at yung contact number naman ng kanilang mga magulang para mas madali nga rin mahanap kung sakasakali no. So lahat ng mga bata hinaharang na nila para nga malagyan ng wristband, automatic no, at saka required. Habang dito naman sa kabilang booth mga kapatid, yan, merong puntod finder assistance. Nakaset up ang mga laptop at mga tauhan para nga mas madali mahanap kung sakasakali yung kanilang mga mahal sa buhay na hindi nila matandaan kung saan nakahimlay o nakalibing no. So mas madali na makikita yan. Available din daw yan online, manilanorthcemetery.ph. Habang hanggang Biyernes meron pang pinatutupad o may libreng sakay para sa lahat ng mga gustong hindi maglakad no, para ayan. So available yan sa lahat no. Well, syempre priority yung mga senior citizen at mga buntis, pero sa ngayon dahil nga konti pa lang halos yung mga tao, pinapayagan na nila lahat yan. On October 31 at saka November 1, possible na mas marami ng tao, hindi na halos talaga madaanan nito, kaya mga wheelchair na lamang po-provide para naman sa mga senior citizen. So ang oras ng pagbisita lamang dito sa Manila North Cemetery ay nilimitahan. Mula po yan alas 5 ng umaga hanggang alas 9 na lamang ng gabi. I'll repeat, 5 a.m. to 9 p.m. At around 8 o'clock p.m. magsisimula na sila magpalabas ng mga tao dito para na rin ma-maintain yung security ng sementeryo at ng mga taong bibisita nga rin sa kanilang mga mahal sa buhay na yumao. Isa rin sa nire-recommenda ng pamunuan ng Manila North Cemetery yung mataasan na yung mga bakod para ma-maintain nga daw na iisa lamang ang main gate at pwedeng daanan ng mga pupunta sa lugar. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang aking istorya ngayong araw.